Pumasok si Christian sa silid, dala ang mga kailangan ni Gareth. Ilang beses niyang tinawagan ang number nito, pero hindi naman sumasagot kaya pumasok na siya. Inilagay niya sa sofa ang mga dalang paper bag na laman ay mga damit ni Gareth at Alexandra. Sinulyapan niya ng tingin ng kama ng pasyente at medyo natigilan pa siya nang makitang nakaupo si Mr. Virado at nakapikit habang yakap si Alexandra. Samantalang mahimbing ang tulog ng babae sa dibdib nito. Kumunot ang noo ni Christian nang makitang dalawa. Nakabendang ulo ni Mr. Virado, ngunit hindi kagaya ni Alexandra, hindi naman ito naka-hospital gown. Sino ba sa kanilang pasyente? Inilapag niya ang pagkain na dala sa maliit na mesa. Sumilay ang munting ngiti sa kanyang labi. Siguro kung hindi lamang niya kilala ng gusto ang dalawang ito, baka naisip niyang napaka-sweet na mag-asawa. Nang matapos ay binalik niya ang tingin sa kanila. Pero agad siyang tumayo ng tuwid nang makitang malamig ang tingin sa kanya ni Gareth. Gising na ito. Good morning sir. Christian greeted. Nasa labi niya pang munting ngiti kaya inayos niyang kanyang muka. Mamaya'y mapapagalitan siya ni Gareth. Nasa paper bag ang mga damit, nakahanda na rin ng breakfast sir. Tumango lang si Gareth. Ayaw niya lumika ng ingay, lalo pat nakahilig sa kanya si Alexandra. Ayaw niya pa sanang magising ito. Nang mapansin na wala ng ibang ipag-uutos si Mr. Virado, naglakad papunta sa pinto si Christian at binuksan yon. Ang langit-ngit ng pagbukas nito ang siyang pumukaw kay Alexandra. Binuksan saglit ang mga mata pero dahil inaantok pa ay nag-inat lang saglit at niyakap ang unan sa kanyang tabi. Lumabas si Christian samantalang nangingiti naman si Gareth. Walang kamalay-malay si Alexandra. Nang iniisip niyang malambot na unan ay tao pala. Gamit ang isang kamay, hinigit ni Gareth ang babae. Gusto niyang pakiramdam na nakayakap ito sa kanya ng mahigpit. Kalahating oras pa ang lumipas nang magising si Alexandra. Nasa isang kamay ni Gareth ang tablet at walang kahirap-hirap na nagtitipa ng mensahe. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nakaunan sa dibdib nito. Napakurap siya at ilang segundo na hindi kaagad naisip kung anong gagawin. Slowly, she moved out. Kaunting kilos lang ay kagad siyang hinila pabalik ni Gareth para bumalik siya sa pagkakahiga sa dibdib nito. Napasinghap siya dahil sa ginawa ng lalaki. Pinatay ni Gareth ang tablet at tinabi iyon. Bumaba ang mukha nito para patakan ng marahang halikang kanyang buhok. Want to eat breakfast already? Kaswal nitong tanong dahil sa ginawa ni Gareth ay nakaramdam ng hiya si Alexandra. Why would he kiss my hair? Marahan siyang umiling. No, but I'm hungry. Bulong ng lalaki. Napabangon siya at saglit na nagpanik. Siguro'y kanina pagising si Gareth at hinihintay lang na magising siya. I'll buy you food. Bumaba siya sa kama at hindi na naisip na naka-hospital gown pa siya. Pinagbasdan naman siya ni Gareth habang natataranta. Where are you going? Medyo natatawa ngunit nakakunot ang tanong ni Gareth. Bibili ng pagkain sa may assistant brought us food. Alexandra, putol nito. Napatigil siya at saka unti-unting ibinaling ang tingin sa maliit na mesa na nasa tabi ng sofa. Kumunot ang kanyang noo nang maalala na sa sofa siya natulog. Paano siya nakarating dito sa tabi ni Gareth? I asked Christian to send it over, along with some clothes. Dagdag ni Gareth, tumango siya kahit na medyo nagtataka pa rin siya sa nangyayari. Bumangon si Gareth at bumaba sa kama. Lumapit ito sa kanya at saka siya hinila papunta sa sofa at sa maliit na mesa na may nakahandang pagkain. Let's eat. Naupo siya sa sofa. Ganon din si Gareth na nagsimula ng ayusin ng mga pagkain sa kanilang harap. Nang hindi nakatingin si Gareth ay marahang hinaplos ni Alexandra ang kanyang tiyan. Kagabi pa siya hindi kumakain. How's my baby now? Masakit ba ang tiyan mo? Agad niya nilingon ng lalaki. Nakatulala na pala siya habang hawak ang tiyan. Mabilis siyang umalis at umayos ng upo. Hindi, tanggi niya. Napaiwas ng tingin. May garlic rice, bacon, hotdog, fried chicken at mga prutas sa mesa. Nakakatakam yung tingnan kaya nagsimula na siyang kumain. Hindi na niya hinintay na sabihan pa siya ni Gareth. Kumain na rin ang lalaki habang panakanakay sumusulyap ito sa kanya. Walang bumasag sa katahimikan pero kahit paano naging payapang puso nilang dalawa. Nang matapos kumain si Alexandra ay kinuha niyang pink na paper bag. Tinignan niya ang laman ng paper bag. Isang baby pink dress ang nasa loob at may kasama patong bra at underwear sa parehong kulay. Nilingon niya si Gareth na ngayon ay nagtatalop ng prutas.
Si Christian ba ang bumili nito? Tanong niya. Nakakahiya naman kung pati ang undergarments ay si Christian ang bumili. Nilingon siya na lalakad sa kamarahan na tumayo. Why? Is it not your size? Namulang kanyang muka dahil sa hiya. Hindi naman yun tungkol sa size. Nakakahiya lang na lalaking bumili ng ganito. Nang makita ni Gareth ang kanyang pamumula ay kumunot ang noon nito. What's wrong? Inabot nitong hawak niyang paper bag at tinignan ang nasa loob. Para kay Gareth, wala namang problema sa mga naroon. You don't like the color? Gusto mong magpabili tayo ng bago? Umiling siya kaagad at inagaw ang paper bag kay Gareth. Nagiinit pang kanyang pisngi nang umahon siya sa sofa. Ngunit hindi pa man nakakahakbang ay hinawakan na ni Gareth ang kanyang pulsuhan. Hinila siya nito pabalik. Kaysa sa sofa bumagsak ang mga hita ni Gareth ang sumalo sa kanya. Gareth! Sigaw niya sa gulat. Gareth chuckled softly. Where are you going? Tapos ka na bang kumain? Nagkatinginan silang dalawa. Ang gulat ay nasa mukha pa rin ni Alexandra. Samantalang hindi naaalis ang ngiti sa labi ni Gareth. Sinubukan ni Alexandra na tumayo nang maisip ang kanilang posisyon. Pero hindi siya hinayaan ni Gareth na makaalis. Gareth, I have to. No, stay still. Puto nito sa kanyang sasabihin. Tumalim ang kanyang mga mata at tinignan ng masama ang lalaki. Hindi ka nakakain? He asked again. Nanatili ang masamang tingin ni Alexandra. Hindi na, busog na ako. But you still have to eat fruits. May mansanas, mangga at... Gareth, she cut him off. Busog na ako. Pwede ba? Gusto ko lang magpalit ng damit. Ang saglit niyang pagkautal ay naging dahilan para tignan siya ng mariin ng lalaki. Sa sobrang lapit ng kanilang mukha ay naaamoy na niyang hininga nito. Weird, bakit ang unfair masyado? Kagigising niya pa lang pero walang problema sa kanyang hininga. Reklamo ni Alexandra. Mas lalong kumunot ang kanyang noo. Nakapag-toothbrush na si Gareth. Mouthwash. She pressed her lips into thin line. Bakit parang walang problema kay Gareth? Bakit kahit bagong gising ito'y napakaayos pa rin tingnan? I'm not yet full. You have to feed me. Saad nito. Ha? Naguguluhan niyang tanong, sumeryosong mukha ng lalaki, ngunit halatang tinatansya ang kanyang reaksyon. Feed me, I'm not yet full. Hindi mo ba kaya? May kamay ka naman na. Marahang natawa si Gareth, inayos nitong kanyang buhok. Ang takas na buhok ay nilagay sa likod ng kanyang tenga. I'm injured, Alexandra. Paalala nito, nagangat siya ng tingin sa nakabenda nitong ulo. Ang ulo naman nito ang may sugat, hindi ang kamay pero dahil sa guilt na nagparamdam ay napaiwas ang tingin si Alexandra. Dahil yun sa kanya, hindi naman si Gareth magkakaroon ng sugat sa ulo kung hindi dahil sa kanya, hindi ba? Kinalas niya ang kamay ni Gareth, hinayaan naman siya nito, muli siyang naupo sa sofa sa tabi ng lalaki at saka kumuha ng mga prutas ng tatalupan na to. Nilagay niya sa bibig ni Gareth ang mansanas. Kinain naman yun ng lalaki habang nakatitig sa kanya. Hindi niya matagalan ng tingin ni Gareth kaya sa tuwing sinusubuan niya ito ay nagiiwas din siya kaagad ng tingin. Ngunit natiling nakatitig sa kanya ang lalaki. Ramdam nito ang kanyang pagkailang. Nang maubos ang mansanas ay saka lamang siya kumuha ng grapes. Nilagay niyang isa sa bibig nito. We're not getting divorced, ani Gareth. Natigilan sa Alexandra. Kumunot ang kanyang noo at nagtatanong na ibinalik ang tingin kay Gareth. Inisip niyang baka nagkamali lamang ang kanyang pandinig. Anong sabi mo? Kunot noong tanong niya. I'm addicted to you. Those 4 words were unexpected. Napatulala si Alexandra at hindi alam kung ano magiging reaksyon sa sinabi nito. Hindi na niya gustong makipaghiwalay dahil... Teka, anong sabi niya? Hindi maipinta ang kanyang mukha. Anong ibig sabihin niya? He's addicted to me? What does it mean? Parang tumigil sa pagpintig ang puso niya. At parang may kung anong nabuhay muli mula sa kanyang loob. Sinundan niya ng tingin ng pagbaba ng mukha ni Gareth at bago pa man siya makapag-react, lumapat ang labi nito sa kanyang labi. Nakaawang ang kanyang bibig kaya naitulak ni Gareth ang ubas sa loob nito kung kanina'y parang tumigil ang tibok ng kanyang puso. Ngayon inagwawala na yon. Malakas ang tambol nito na nadidinig na niya ang bawat tibok nito. Parang nangihinig ang kanyang kalamnan, nagpapanik yon at nangihina. Hinawakan ni Gareth ang kanyang babat marahang kinagat ang ubas na nasa pagitan ng kanilang magkalapat na labi. Ang katas ng prutas ay kaagad na nalasahan ng kanyang dila. Napapikit si Alexandra samantalang nakabukas ang mata ni Gareth at pinagmamasdan ng reaksyon ng babae.
Namumungay ang mga mata ng babae kaya kahit pilit itong binubuksan ng mga mata ay bigo pa rin to. She looks so beautiful and lustful. Parang naubusan ng hininga si Gareth habang ninanamang ang labi at gila ng babae. Nang maubos ang ubas ay saka pa lamang lumayo si Gareth. Satisfaction was etched into his face. It tastes better, komento niya, nangingiti sa sarili. Parang nakalutang pa rin sa ulap si Alexandra nang matapos ang halik. Ang kanyang dilay parang namamanhid at kahit kagatin yun na hindi niya maramdaman ng sakit. Nangihina rin ang kanyang mga tuhod at pakiramdam niya ay babagsak siya sa sahig kapag sinubukan niyang tumayo. Nang tignan niyang mga mata ni Gareth, kagaya niya, namumungay din ito. Puno yun ng emosyon, ngunit nangingibabaw ang paghanga at pagnanasa. Napakurap siya at kagad na inabot ang mga disposable na lunchbox sa ibabaw ng mesa. I'll throw it away, nagsalubong ang kilay ni Gareth. The nurse will do it. Ngunit huli na para magreklamo si Gareth. Malalaki ang kanyang hakbang na tinungo ang pinto at pinuksan iyon. Hindi na niya siya naubusan ng hininga at kailangan niya ng preskong hangin. Matapos niyang itapon ang disposable lunchbox ay tumuloy siya sa dulong bahagi ng klinik kung saan merong sliding door na pupunta sa maliit na hardin. Napahinga siya ng malalim nang marating ang hardin. Calm down, Alexandra, aniya sa sarili. Napapikit siya habang dinaramdam ang bilis sa tibok ng kanyang puso. Sinabi ni Gareth na hindi na niya itutuloy ang divorce. Hindi ba't mahal na mahal nito si Natalie? Anong mangyayari kay Natalie kung ganon? Kinagat niya ang ibabang labi at napapikit na lamang sa tuwing naalalang halik na yon. Umagang umaga iyon kagad ang nagahari sa kanyang isipan. Imposibleng piliin siya ni Gareth dahil kung hindi itutuloy ang divorce, anong mangyayari kay Natalie? Pagkatapos ng ilang minutong pagmumuni-muni ay nagsimula na naman siyang kamuhian na sarili. Hindi pa ba sapat ang mga natutunan niya? Men can clearly separate the body and feelings. Ang mga lalaki kaya makipagtalik at pawiin ang init ng katawan nang hindi nag-invest ng feelings. Hindi kagaya ng mga babae na sa oras na pakitaan sila ng konting intimasyon ay isipin ng dahil yun sa nararamdamang pag-ibig. Clearly, women are more emotional than men. But men are more lustful than women. Baka tinutukoy nitong addiction ay addiction sa kanyang katawan. Napapikit siya at saka napahinga ng malalim. Ngunit kahit na nagdududa siya, hindi niya maitatanggi na may kakaibang emosyon ang kumakatok sa kanyang puso. Could I trust him again for the baby? Hinaplos niyang kanyang tiyan. Ang emosyong kumakatok ay hindi na para sa kanya, kundi para na sa anghel na kanyang dinadala. She's longing for a complete family for her baby. Baka maari pang umasang matutupad yon para sa kanilang anak? Malungkot siyang umiti sa kanyang sarili. Habang nag-iisip ay naglakad na pabalik sa Alexandra sa ward. Nasa tapat na siya ng silid nang makitang bahagyang nakabukas ang pinto at narinig niya ang boses ng babaeng umiiyak. Natulos siya sa kanyang kinatatayuan. Sa loob ng silid ay sinugod ng yakap ni Natalie si Gareth habang umiiyak. Nabiglang lalaki sa pagyakap nito ngunit wala rin siyang nagawa. Mas lalong humigpit ang yakap ni Natalie at humikbi sa kanyang dibdib. May dumaang sakit sa kanyang mga mata bago siya nagsalita. Stop crying, Natalie. Ngunit mas lalong lumakas ang pag-iyak nito. Are you in pain? Does it hurt so much? Hindi ko kaya, Gareth. Para akong mamamatay sa pag-aalala sa'yo. Naiinis ako na wala ako sa tabi mo sa mga panahong mas kailangan mo ako. Calm down, Nat. I'm fine, okay? Hindi ka pwedeng makaramdam ng matinding emosyon, so please calm down. Ininda ni Gareth ang bigat ng babae at ang higpit ng yakap nito dahil hindi niya ito magagawang itulak palayo. Nanatili sila sa ganong posisyon habang nakatanaw si Alexandra sa kanila. Hindi niya alam kung anong kanyang nararamdaman. Kanina lamang iramdam niya ang pagkabuhay ng pag-asa sa kanyang puso. Ngayon itinangay na naman iyon at nilibing sa malayong lugar. Sa lugar na hindi na niya mahahanap. Mapait siyang nagpunas ng tumulong luha. Nakakatawa, ang kanyang pagdadalawang isip kanina ay napakawalang kwenta. Bakit niya pa ba ikinonsidera ang ideyang magiging maayos pa sila ni Gareth? Hanggat nariyan si Natalie, mananatili ang pader na nasa pagitan nila. Hindi yun maaring tawirin. Tumalikod siya, hindi niya na kayang tingnan na lang ang dalawa. Nasa likod na niya pala si Christian. Nang magsasalita na ito'y mabilis siyang naglakad paalis. Halos patakbo na niyang tinungo ang pinto ng klinik para lang hindi na niya makita pa ang kahit na sino man.
Kumunot ang noo ni Christian. Hindi niya alam kung susundan si Alexandra o hindi. Pumasok siya sa loob ng silid para tingnan ang nangyayari pero mabilis din siyang natigilan nang makita si Gareth at Natalie. Nakayakap ang babae kay Gareth habang inilalayo naman ng lalaki ang una. Christian, tawag sa kanya ni Gareth nang makita siya. Find someone to send Natalie back. Namutla ang mukha ni Natalie nang marinig ang sinabi nito. Hindi niya pa gustong umalis. Gusto niya manatilit yakapin si Gareth pero pinigilan na siya ng lalaki. Sinabi ko na sa'yo, Nat, kailangan mo nang bumalik. Ayaw ko, Gareth. Dito lang ako. Christian, hindi na pinansin ni Gareth ang kanyang sinasabi. Please, send her off. Puno ng lungkot at tinanakit ang mukha ni Natalie habang tinitingnan si Gareth. Ngunit hindi na ito tumingin sa kanya. Bagkus ay malamig nitong tinignan si Christian na hanggang ngayon ay nanatili nakatayo at naguguluhan sa nangyayari. What are you still standing there for? Mabilis na lumapit si Christian. Ngunit dahil sa nangyari noon, hindi niya sinubukang hawakan si Natalie. Sa mababang boses ay sinubukan niya itong kausapin. Miss Jones, ako na maghahatid sa inyo. Binalingan ni Natalie ng tingin ng assistant at tinaasan ito ng kilay. Hindi siya aalis. Hindi ako aalis. Dito lang ako. Mariin niyang saad kay Christian. Sa kanya hinarap muli si Gareth at pinaamo ang kanyang mukha. Please, Gareth, just let me stay and take care of you. Hindi mo kailangang mag-alala sa kalusugan ko. I'm fine, alright? Ikaw ang dapat niya inaalala ngayon. Sinubukan niyang lapitan muli si Gareth, ngunit lumayo ang lalaki. Nalamig ang kanyang mga paa nang makitang ginawa nito. Gareth, she pleadingly called. Ngunit naging matigas ang ekspresyon ng mukha nito. Nat, I've already made up my mind. I won't file for divorce. I'm married, still married and would stay married to Alexandra. Hindi maganda na lumalapit ka pa rin sa akin. Ayaw ko maging laman ka ng usap-usapan sa labas. Umawang ang bibig ni Natalie. What? Gareth, what are you talking about? Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Imposible, baka nabingi lamang siya. Tinitigan niya mukha ni Gareth. Maybe he's trying to make things light. Baka binibiro niya lang ako. Ngunit nanatili ang seryoso at matigas na ekspresyon ng mukha nito. Unti-unti parang sinasakal ang kanyang puso. Hindi pa rin binabawi ni Gareth ang kanyang sinabi. Hindi pa rin to nagsasalita. No, umiling siya at natatawa sa sarili. No, Gareth, hindi yan totoo. Nag-usap na tayo, hindi ba? Humakbang siya palapit kay Gareth. Nanatili naman ito sa kinatatayuan. Hindi pa rin to nagsasalita. You promised me to divorce Alexandra. Sabi mo gagawin mo yun sa lalong madaling panahon dahil alam mong nahihirapan ng katawan ko. Look at me. Tinitigan niyang mga mata nito. I'm trying to stay strong. I'm still trying to fight. I can still manage. Baka kapaghintay pa naman ako. Please, Gareth. Isang hakbang pa ay naabutan niyang braso nito. Hinawakan niya ito at kagad na nanubig ang kanyang mga mata. Hindi siya papayag. Hindi pwede ngayon pa magbagong isip ni Gareth. Hindi pwede. We are not suitable for each other. Seryosong saad ni Gareth. Ngunit na makita nitong pagpatak ng kanyang luha, natigilan ang lalaki. Pagkaraan ay hinawakan nitong kanyang kamay at nakahawak sa braso nito. Muling nabuhay ang pag-asa sa kanyang puso. Ngunit naglaho rin agad nang alisin lamang ni Gareth ang kanyang kamay. Nat, I really don't want to hurt you. But I won't divorce my wife. What I could only offer you is friendship. You will always be a dear friend to me. A dear friend? Parang nagbabarang kanyang lalamunan habang hinihimay ang bawat nitong sinabi. Kung ganon sigurado na ito, pipiliin nito si Alexandra. No, mabilis siyang umiling. Hindi ako papayag. She advanced again. Hindi ako papayag, Gareth. I don't want to be your friend. I don't want to be just a friend. Muli niyang hinawakan ang braso ni Gareth at nanlabong kanyang paningin dahil sa mga luhang nasa kanyang mata. Ano bang problema? Anong ginawa ko? Tell me what is wrong with me. I can change. I can change for you, Gareth. I'd be better. Basang-basang kanyang pisngi habang mahigpit ang kanyang hawak sa braso nito. There's nothing wrong with you, Natalie. Mahalaga ka sa akin at ayaw kong ubusin mong oras mo sa akin kung alam mo naman sa sarili mo na hindi ko may bibigay sa yung gusto mo. Shit! She shouted angrily. That's bullshit, Gareth. Kung mahalaga ako sa'yo, kung ayaw mong nasasaktan ako, then why are you doing this to me? I just want to be your wife.
Yun lang, Gareth. Lumakas lalo ang kanyang pag-iyak at hindi na niya kailangang magpanggap dahil totoong nasasaktan siya. Parang tinutusok ng maraming karayom ang kanyang puso. Sobra siyang natatakot na tuluyan siyang ipagpalit ni Gareth. Kaya ang kanyang paghikbi ay tunog miserable at kaawa-awa. I couldn't do that, Natalie. Malamig na saad ni Gareth. Napakawalang puso nito. Paano nakakaya ni Gareth na sabihin niya sa kanya habang humahagulhol siya sa harap nito? Patuloy siyang umiling. Hindi niya magawang tanggapin ang sinasabi nito. If you keep on insisting, then maybe I could not offer you even the friendship. Dagdag nito. We couldn't meet again in the future. I will give you some money. Or you can ask for anything else. Umiling siya. Hindi na niya malunok ang kanyang hikbi. I don't want anything except you. Nagtagis ang bagang ng lalaki. Malakas nitong hinawakan ang kanyang magkabilang braso at nilayo siya. Mas lalo lamang siyang umiyak. Nat, you should restrain yourself. Pilit na kinokontrol ni Gareth ang kanyang emosyon, ngunit baka sa mukha nito na naubusan na ito ng pasensya. Magkasalubong ang makapal na kilay at namumulang mga mata dahil sa galit. Simula pa man ng bata pa si Gareth, sinanay na ito na maging tagapagmana ng Verado Group of Company. Sanay na siya na itinatago ang totoo niyang nararamdaman at nililihim ang kanyang iniisip. Wala siyang panahon para sa mga bagay na walang kabuluhan. Noon pakiramdam niya yung responsibilidad niya si Natalie. Kung ang hinihiling nito ay maging asawa niya, ibibigay niya. Tutuparin niya yun. Ngunit ngayon, marami nang nagbago. Hindi na niya kontrolado ang sitwasyon. Ang pagbabagong yun ang naging dahilan para tanggihan na niya ang hiling ni Natalie. Kahit na naguguluhan pa rin kung dahil lamang ito sa kanyang pagiging possessive kay Alexandra o dahil ayaw niyang mawalan ng kontrol sa buhay ni Alexandra. Ayaw niya pa rin na tuluyan niyang tapusin ang kanilang pagsasama. Kahit na marami pa rin siyang katanungan sa sarili at hindi pa lubos na nauunawaan. Ang kanyang nararamdaman, isa lamang ang sigurado siya. Hindi siya papayag na makipaghiwalay kay Alexandra hanggat hindi malinaw sa kanyang nararamdaman para sa kanyang asawa. At dahil ayaw niya makipaghiwalay kay Alexandra, marapat lamang na hindi na niya bigyang problema si Natalie. Ayaw niyang dahil sa kanya ay masirang imahe nito. Mas lalong ayaw niyang umasa ito sa wala. Baka mas lalo lamang na mapahamak si Natalie dahil sa kanya. Nang maisip ito, muli siyang nagsalita sa malamig na tono. Send Miss Jones out.